Isa talagang napakagandang tanawin ang pagsasama-sama ng tatlong mga nagagadanahang binibini sa iisang lugar. Tiningnan ni Daryl ang mga ito habang nakaupo sa sofa. Matapos ang isang sandali, ay naboard na siya sa mga ito kaya binuksan na lang niya ang PC para manood. Achoo! 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 Ilang beses pang humatsing si Daryl, dito siya nagsimulang magkaroon ng runny nose. Hayop, mukhang nagkaroon nga talaga ako ng sipon, bulong niya sa kanyang sarili. Habang kinukuha ang 2 piraso ng tissue paper na kanyang ipinangpupunas sa kanyang ilong. Itinapon niya ang mga ito sa tabi ng coffee table kung saan niya kinuha ang remote ng GC para maghanap ng magandang palabas. Naghanap siya sa ibang channels ng Donghai DE, pero isang adult channel ang kanyang napuntahan. Matapos pindutin ang ilan sa mga pindutan. Hayop! Ano bang klase ng DE ito? Bakit ito nagkaroon ng ganitong klase ng mga channel? Daryl, maipagkukuha ba kita ng ilang mainom? Naglakad si Yvonne mula sa kusina habang gumaganda na ang mood ni Daryl sa panonood ng palabas sa channel na kanya napuntahan. Mabilis na bumalik sa realidad si Daryl at sinubukang baguhin ang channel pero hindi ito lumipat kahit na ano pang buton sa remote control ang kanyang pindutin. Hayop! Okay ka lang ba, Daryl? Nagtatakang tanong ni Yvonne. Agad siyang napakurap ng aksidente niyang makita ang screen ng GC. Agad na namula rito ang kanyang mukha. Ano-anong klase ng palabas ito? Daryl, nagawa niya di. Sigaw ni Yvonne. Huwag kang sumigaw. Hindi ako nanood. Buwayset. Wala na siyang magawa ngayong nahuli na siya nito sa akto. Paano na niya? Ngayon malulusutan ito. Parehong naglakad sina Lily at Jade papasok sa hall nang marinig nila ang sigaw ni Yvonne at agad na nakita ang palabas sa GC pagpasok nila sa hall. Hindi lang iyon. Dahil nakita rin nila ang 2 gamit na tissue malapit kay Daryl na may kulay berde nitong mga sipon. Dito na biglang tumingin sina Lily at Jade sa isa't isa nang pumasok ang isang bagay sa kanilang isipan. Hindi ito gaya ng iniisip ninyo, ladies. Mayroon akong sipon, walang magawang. Sinabi ni Daryl. Ano ang ginagawa mo rito, Daryl? Sigaw na nakatitig sa kanyang si Lily habang idinadabog ang kanyang paa sa sahig. Napuno ng hiya sina Yvonne at Jade habang tumatalikod para umalis sa hall. Dito na naiwan sina Lily at Daryl kung saan namula ng husto ang mukha ni Lily na parang isang hinog na cherry. Tinitigan niya si Daryl habang nagingit-ngit na nanenermon dito. Ano ang ginagawa mo rito, Daryl? Wala ka sa bahay mo. Paano mo nagawa ito? Hindi mabuo ni Lily ang kanyang mga salita. Masyado nang matindi ang kahihiyang naramdaman niya rito. Napuno ng hiya ang kanyang mukha habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Dito na mas gumanda lalo ang kanyang mukha. Nabablangko namang tumingin ang humahangang si Daryl sa kanyang asawa. Hindi ninyo naintindihan ang manangyari. Wala akong ginagawang mali. Sino bang mag-aakala na mayroon palang ganitong palabas sa GC ng bahay na ito? At mukhang nagkaroon din ako ng sipon. Kaya ang mga tissue na ito, dito na tumayo si Daryl sa kanyang kinaupuan. Hindi rito nakumbinsi si Lily. Parang magliliyab sa pula ang kanyang mukha habang nanenermo ng ito ka na naman, gumagawa ka na naman ng kwento. Hindi na dapat ako sumama sa iyo rito. Paano ko na lang magagawang tingnan si President Yao Nang diretso matapos ng ginawa mong ito? Masyado na itong nakakahiya. Habang iniisip ito ni Lily ay mas patindi ng patindi ang kahihiyan na kanyang naramdaman. Habang ang inaakusahan namang si Daryl ay sumigaw para depensahan ang kanyang sarili. O darling, hayaan mo na kung hindi ka naman naniniwala sa akin pero mukhang nagkaroon nga ako ng sipon. Agad na pumunta si Daryl sa toilet matapos sabihin ang mga bagay na ito at iwasan ang nakaambang sakuna sa kanya. Pupunta ka ba sa toilet para di
Habang pinapanood niya si Daryl na papunta sa toilet, isang disturbing na imahe ang pumasok sa kanyang isipan na nakapagpapula pa lalo sa kanyang mukha. Ikinalampag niya ang kanyang mga paa habang naglalakad pabalik sa kusina. Nagkunwari naman si Daryl na hindi niya ito narinig. Agad niyang itinapon ang mga ginamit niyang tissue sa basurahan at agad na naghilamos ng kanyang mukha. Nang biglang magring ang doorbell. Kawawala-wala lang ng hiyang nararamdaman ni Yvonne sa kanyang dibdib nang maglakad siya para buksan ang pinto. At dahil mayroon silang pagmamayaring kumpanya, inakala nila na isa lang ito sa kanilang mga bisita. Pero nang buksan niya ang pinto, isang grupo ng mga matitipunong lalaki na nakasuot ng itim ang sumugod papasok sa tahanan ng mga yaong. Ang lalaking namumuno sa mga ito ay si Skylar Burr. Itali ninyo ang tatlong babae na ito. Galit na sigaw ni Skylar. Sa loob ng isang saglit, agad na napaligiran at naitali ng mga lalaki ang tatlo. Ipakita mo na ang iyong sarili, Daryl. Sigaw ni Skylar habang sinisipa pabukas ang pinto papasok sa toilet. Oh, no. Naririto na si Skylar Burr. Pinapagaan ni Daryl ang kanyang loob nang marinig niya ang malakas ng tunog mula sa pagsipa ni Skylar sa pintuan papasok sa toilet. Galit ka ba, Skylar Burr? Ako ang East King. Sinubukan pa ring magkunwari ni Daryl nang walang kaidedeya kung ano ba talaga ang East King. Sige lang. Sigaw ni Skylar. Magkunwari ka lang na isang East King. Sisiguruhin. Kung iiyak ka ngayong araw. Kasalukuyang nakatali ang tatlong mga babae na itinulak ng mga tauhan ni Skylar. Papasok sa sala ng mansyon ni na Yvonne. Hindi ordinaryong lalaki ang mga ito dahil sila ay itinuturing ng mga disipulo ng Heaven Cult. Dito na naging mabagsik si Daryl pero alam niya na wala siyang magagawa para labanan ang mga ito ng mag-isa. Kaya huminga na lang siya ng malalim para palamigin ang nagiinit niyang ulo. Isang maliit na ngiti ang nagpakita sa mga labi ni Skylar. Sumunod ka sa akin. Bulong nito. Dito na siya naglakad papasok sa kwarto. Wala nang magagawa si Daryl kundi sumunod dito. Gusto ni Skylar na kausapin ng maisa si Daryl dahil siya mismo ang nagnakaw ng Ascension of the Nine Dragons sa Grandmaster. Itinago niya ng maigi ang lihim na ito kaya walang kahit na sino sa kanyang mga tauhan ang nakakaalam nang tungkol dito. Sa bagay, kamatayan ang kapalit ng pagnanakaw sa secret manual ng mga Grandmaster. Kaya hindi tumigil sa pagiging alerto si Skylar maging sa mga sandaling ito. Isinara niya ang pinto at nanlalamig na tiningnan si Daryl. Nasaan na ang secret manual? Tanong ni Skylar habang nakasara ang kanyang mga kamao. Anong secret manual? Nagmaang-maangan naman sa bagay na ito si Daryl. Dito na nagdilim ang mukha ni Skylar. Huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko, Daryl Darby. Babaliwalain ko na ang ginawa mong pagkukunwari bilang East King kung maibabalik mo sa akin ang Ascension of the Nine Dragons. Pero kung hindi, sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo ito. Matapos tumigil ng bahagya sa pagsasalita, nagpatuloy si Skylar at sinabing, mukhang nag-aalala ka sa tatlong mga babaeng nasa labas, hindi ba? Okay lang naman sa akin na paligayahin ang mga ito bago kita patayin. Sinasabi ko rin sa iyo na matagal nang hindi nakakahawak ng babae ang mga lalaking kasama ko ngayon. Hayop! Nagmumurang sinabi ni Daryl nang marinig niya ito. Sige, ibabalik ko na ito sa iyo, buntong hininga ni Darly. Wala sa akin ang manual ngayon. Itinago ko ito sa isang lugar. Iniisip mo ba na isa akong mangmang para maniwala sa mga sinasabi mo? Banta ni Skylar habang mas nagdidilim ang kanyang itsura. Pero agad namang sumagot ang walang magawang si Daryl ng wala nga ito sa akin. Ngayon, sige, bibigyan kita ng kalahating oras para ibigay sa akin ang manual. At kung hindi, buksan mo ang hawak mong cellphone para makita ang live stream ng pakikipaglaro naming sa tatlong babaeng nasa labas. Naiintindihan mo ba? Banta ni Skylar na may nagniningning na mga mata. Walang magawang tumango rito si Daryl.
Wala na siyang magagawa pa kundi ibalik ang manual kay Skyler. Mabuti na lang at nagawa na niyang mapag-aralan at mamaster ang lahat ng itinurong teknikes na matatagpuan sa secret manual na iyon. At nang bubuksan asana ni Skyler ang pinto, isang pagkalampag ang kanyang narinig. Bam! Dito na biglang bumagsak ang matipunong si Skyler sa lupa habang mabilis na nangingisay ang kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha habang sumisigaw si Skyler nang dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Nagpagulong-gulong sa sahig si Skyler dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hayop, ano ang nangyari? Maayos at malakas pa naman siya kanina. Walang tigil na nagpagulong-gulong si Skyler sa sahig habang nababalot ng pawis ang buo niyang katawan. Hindi niya inaasahan na sa mga sandaling ito epekto ang toxin mula sa Heaven Colt Elixir na kanyang ininom. Kinakailangang inumin ng bawat isang disipulo ng Heaven Colt ang elixir na itong ginawa ng kanilang Grandmaster. At sa bawat sandaling inumin nila ito, mangangailangan na silang uminom ng isang antidote para rito sa taon ng kanilang buhay at kung hindi ay agad na mamamatay ang disipulo nilang ito dahil sa pagputok ng kanilang mga ugat. Pero tanging ang Grandmaster lang nila ang maihawak ng antidote para sa elixir na ito. Kaya tinatrato ng bawat isang disipulo ang kanilang mga Grandmaster ng may hindi mapapantay ang respeto dahil nakadepende na sa mga ito ang kanilang mga buhay. At sa sandaling magawa nilang bastusin ang Grandmaster, siguradong hindi sila nito bibigyan ng antidote na makakapagpasiguro sa kanilang maagang mga kamatayan. Ngayong araw dapat uminom ng antidote si Skyler, kaya matagal na niyang pinlano ang kanyang pagbisita sa Grandmaster ngayong araw para tanggapin ang kanyang antidote. At palihim na ibalik ang ninakaw niyang manual sa orihinal nitong kinalalagyan. Sa pamamagitan nito ay walang sinuman ang makakaalam ng ginawa niyang pagnanakaw sa manual. Pero sa kasamaang palad ay nagawa itong nakawin ni Daryl sa kanya na sumira sa buo niyang plano. At kung wala ang antidote na iyon, wala na siyang magagawa kundi maghintay sa nalalapit niyang kamatayan. Habang nagdurusa si Skyler, tumitig siya kay Daryl na para bang gusto na niya itong patayin, isa itong pagtingin na napuno ng galit at hinanakit habang inoobserbahan naman ni Daryl ang kasalukuyang nangyayari sa kanyas. Kung titingnan kita ngayon Skyler, mukhang ininom mo na nga ang Heaven Colt Elixir, tama, sabi ng nag-iespekulasyon at nakangiting si Daryl. Ano? Paano niya nalaman ang tungkol sa elixir? Nanginig si Skyler habang nagtatakang tinitingnan si Daryl. Tiniis niya ang sakit at tumango rito. Kung ganoon, dahil nga ito sa Heaven Colt Elixir, bulong ni Daryl sa anyang sarili. Noong basahin niya ang E-Infinite Elixir Manual, naalala niya ang kanyang napag-aralan tungkol sa Heaven Colt Elixir. Ganitong-ganito ang mangyayari sa sandaling kumalat ang toxin sa katawan ng isang taong hindi nakainom ng antidote nito. Pero nakalagay din sa manual ang tungkol sa paggawa ng antidote nito na may tuturing lang na simple sa sandaling mabasa at mapag-aralan ito ng isang tao. At sa totoo lang, isa ang bicolor flower na nakuha niya kanina sa main ingredient ng antidote na ito. Nagmamalaking ngumiti si Daryl at sinabing, maaari kitang bigyan ng antidote nito, pero kinakailangan mo munang ipangako sa akin na papakawalan mo ang tatlong mga babaeng nakatali sa labas. Ano? May antidote ang lalaking ito. Impossible. Ang Heaven Colt Elixir at ang antidote nito. Ito ang mga pinakatatago-tagong lihim ng Grandmaster Heaven Colt. Hindi ito alam maging ng Grand Mistress, kaya saan niya, kaya natutunan ang tungkol dito. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Iligtas mo ako, iligtas mo lang ako, sigaw ni Skyler. Dito na naramdaman ni Skyler ang napakatinding sakit. Noong kumalat ang toxin sa kanyang katawan, naramdaman niya na parang gumagapang ang milyon-milyong mga langgam sa loob ng kanyang mga ugat, hindi kailanman magiging komportable ang kahit na sino sa pakiramdam na ito. Siguradong papayag siya sa anumang sabihin ni Daryl para lang maisalba niya ang kanyang sarili. Kahit na masyadong kaakit-akit
Ang tatlong mga babaeng nakatali sa labas, walang-wala naman ang mga ito kung ikukumpara sa kanyang buhay. Tatanungin kitang muli. Sa sandaling bigyan kita ng antidote, papakawalan mo na ba sila? Paninindigan mo ba ang mga sinabi mong ito? Dahan-dahang itinanong ng kalmadong si Daryl. Ipinapangako ko, pakiusap iligtas mo ako, nabalot si Skyler ng pawis habang inuukit ang bawat salitang sinasabi niya kay Daryl sa kanyang isipan. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Matapos niya itong sabihin, naglakad siya papunta sa stove at inon ang gas. Agad niyang nilabas ang bicolor flower na kanyang dala para simulan ang paggawa sa antidote. Maswerte ka at nakita mo ako ngayong araw dahil kung hindi ay sinisiguro ko. Sayong hihintayin mo na lang ang iyong kamatayan. Sabi ni Daryl habang inilalagay ang bicolor flower sa palayok na nasa ibabaw ng stove. Sinimulan na rin niya ang paghahanda sa iba pang mga sangkap. Maliban sa bicolor flower, nangangailangan din ang antidote ng rice vinegar at mga petal ng peony flower. Ginulat ni Daryl si Skyler habang pinapanood kung paano nito gawin ang antidote. Ginagawa na ba talaga niya ang antidote na para rito? Alam niya ba talaga ang resepe sa paggawa nito o nagkukunwari na naman siya na alam ang tungkol dito? Ang antidote para sa Heaven Cult Elixir, paano ito nagawang malaman ng ibang tao? Maliban sa aming Grandmaster. Bumaha ang mga tanong sa isipan ni Skyler at sa wakas ay nagpakita na rin ang isang elixir sa kamay ni Daryl. Tapos na siya. Kainin mo ito, utos ni Darlie habang inilalagay ang pill sa bibig ni Skyler. Kahit na nagmukhang kalmado si Daryl, napuno pa rin siya ng nerbiyos sa kanyang katawan. Sa sandaling hindi gumana ang pill na ito at namatay si Skyler, siguradong iisipin ng mga disipulo nito sa labas na pinatay niya si Skyler. Siguradong hindi. Ito magiging maganda para kay Daryl. Pero habang nag-overthink si Daryl, sa loob lang ng 5 minut ay bumalik na sa normal ang namumutlang mukha ni Skyler habang tumitigil sa pangingisay ang kanyang katawan. Napabuntong hininga na lang sa kanyang sarili si Daryl. Mukhang totoo nga ang mga nilalaman ng Infinite Elixir. Nagagawa na niyang lumikha ng 2 mga pills. Una na rito ang Godly Pill at ngayon naman ay ang antidote na ito. Salamat! Salamat! Tumayo na rin ang nanghihinang si Skyler mula sa sahig. Pero hindi inasahan ni Daryl ang mga susunod na pangyayari. Agad na lumuhod si Skyler at lumuha sa kanyang harapan. Daryl! Oh, hindi. Kuya Daryl, iligtas mo po ang aking mga kinakapatid. Uminom. Silang lahat ng elixir isang araw matapos ko iyong inumin. Kaya kung wala ang antidote, siguradong mamamatay silang lahat bukas. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Ayo, iyak ni Skyler. Matapos nito ay iniyuko ni Skyler ang kanyang ulo at idinikit sa sahig ng 3 beses. Ibinaba naman ni Daryl ang kanyang ulo para tingnan ito at magbuntong hininga. Sa totoo lang, hindi na ganoon kaganda ang naging impresyon niya sa Heaven Cult. Dahil gaya nga ng sinasabi nila, napupuno raw ng kasamaan at bayolenteng mga tagasunod ang kultong ito. Pero habang tinitingnan niya si Skyler na nagmakaawa sa kanya para sa kanyang mga kapatid, alam niyang pinaninindigan nito ang kanyang mga sinabi. Dahil bilang isang master na may mataas na level, nagawa pa rin itong lumuhod at magmakaawa para sa buhay ng kanyang mga kapatid. Nadala si Daryl sa mga ginawang ito ni Skyler. Naimpress ako sa ipinakita mong pag-aalala para sa iyong mga kapatid, Skyler. Pero, para makagawa ng antidote, mangangailangan ako ng isang importanteng ingredient. Ito ay ang bicolor flower na ginamit ko para gawin ang antidote mo kanina. Agad na napuno ng pagkasabik ang mukha ni Skyler. Hindi mahirap hanapin ang ingredient na ito, Kuya Daryl. May alam akong lugar kung saan makikita ang napakaraming mga bicolor flower. Pero masyadong mapanganib ang lugar na iyon sa dami ng mga halimaw na nakatira rito. Pero huwag kang mag-alala, sasabihan ko ang aking mga kapatid na kumuha nito para sa iyo. Pwede ka rin naming isama roon kung gusto mo.
Agad na nasabik dito si Daryl. Alam niya na ang bicolor flour ay isa sa pinakaimportanteng ingredient sa napakaraming mga recipes. Kaya sa sandaling makakuha siya ng napakaraming bulaklak ay magagawa na rin niyang simulan ang paggawa sa iba pang mga elixir. Isa itong bagay na napupuno ng kahulugan sa kanya. Sasabihan ko ang aking mga kapatid na manguha ng mga bulaklak na iyon din. Agad na nagmadaling umalis si Skyler matapos tumalikod kay Daryl. Matapos ang ilang hakbang muli siyang humarap kay Daryl para yumuko sa harapan nito. Kuya Daryl, nagpunta ako rito para maghanap ng gulo pero nagawa mo pa rin iligtas ang aking buhay. Saludo ako sa kabaitang ipinapakita mo. Kaya mula sa araw na ito, susunod na kami saan ka man magpunta para gawin ang lahat ng iutos mo sa akin. Dito na bilang nagliwanag ang mga mata ni Skyler habang sinasabi na, Kuya Daryl, sabi niya sana ay tanggapin mo ang alok namin sa iyo bilang isang hallmaster. Personal kong ibibigay ang posisyong ito sa iyo. Ha? Ang pagsali sa Heaven Cult. Hindi ito inasahan ni Daryl kaya agad siyang humanap ng paraan para matanggihan ang alok na ito. Napupuno ng pagkabayolente ang kultong ito. At ayaw niya ring madamay sa mga ito kaya nangangailangan siya ng dahilan para matanggihan ang offer na ito. Niloloko mo yata ako. Sabi ng may mapait na ngiting si Daryl, paano mo magagawang ibigay sa akin ang iyong posisyon? Hindi ba't personal kayong ina-appoint ng Grandmaster? Nagkakamali ka po Kuya Daryl, iling ni Skyler sa kanyang ulo. Sa Heaven Cult, tanging ang mga mensahero ng Yin at Yang at ang apat na mga Guardian Kings lang ang ina-appoint ng Grandmaster. Para naman sa Hallmaster, pangkaraniwan itong ina-appoint ng mga disipulo ng aming kulto. Paminsan-minsan lang naming ipaalam ang tungkol dito sa Guardian King na humahawak sa amin. Ang White Teacher ang siyang namamahala sa hall namin dito sa Donghai City. Kaya sa sandaling pumayag po kayo, agad ko po itong ire-report kay White Teacher. Ano po sa tingin ninyo? Ito isang bahid ng pagkadismaya ang makikita sa mukha ni Skyler, maaaring isang kulto. Lamang ang tingin mo sa amin, Kuya Daryl. Kaya hindi na ako masusurpresa kung ayaw mong maging bahagi namin. Mabilis namang ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing hindi. Nagkakamali ka riyan. Hindi ko kayo minamaliit, agad niyang pinutol ang pagsasalita ni Skyler. Matapos nito ay nagitngit ang mga ngipin ni Daryl at inanunsyo na isige, ipinapangako ko ito sa iyo. Hindi niya ito magagawang tanggihan. Isa silang grupo ng mga sincere at tapat na mga lalaki. Kaya hindi niya ito magagawa sa mga iyon. Magaling kung ganoon. Natuwa rito si Skyler. Lumuhod siya sa harapan ni Daryl at sinabing, binabati ng inyong disipulong si Skyler Burr ang bago naming hall. Master, tumayo ka na. Tinulungan siyang tumayo ni Daryl. Hayop, ano ang nangyari? Naging isa na ba akong hallmaster? Napuno ng pagkasabik si Skyler sa kanyang tabi. Sasabihan ko na po ang aking mga kapatid na manguha ng mga bicolor flower ngayon din, Kuya Daryl. Sinabi niya bago nagmamadaling umalis kasama ng ilan sa kanyang mga tauhan. Sa loob ng sala, nakahinga na ng maluwag ang tatlong mga nakataling babae matapos makita ang pagalis ng mga lalaki. Wala silang kaideya dahil sa loob ng kwarto. Nag-usap sina Daryl at Skyler. Nagwawaltz na pumasok ang nakangiti at tuwang-tuwang si Daryl sa sala para tanggalin ang tali ng mga ito. Mas tumindi pa ang kanyang determinasyon matapos makasama ang tatlong mga babaeng ito na nasa kanyang harapan na hindi umakit sa kanya. Kasalukuyan pa ring nakatali ang mga ito. Habang naglalakad palapit sa mga ito, unti-unting lumakas ang mahinang amoy na nagmumulat ang mga ito. Si Yvonne ay nakasuot ng isang mahabang dress na naging mahinhin at elegante, si Lily naman na nakasuot ng masikip na shorts na nakapagpaseksi pa ng husto sa maganda niyang katawan at ang nakaminiskirt na si Jade na nagpakita sa napakaganda at balingkinita nitong mga hita. Maging ang mga
Disipulo ng Heaven Cult ay nahirapang magpigil sa kanilang sarili habang nakatingin. Sa mga ito, pakawalan mo na kami, Daryl. Sino rin ba ang mga taong ito? Ano ang ginagawa nila? Rito. Tahimik na itinanong ni Lily. Wala lang iyon, iling ni Daryl sa kanyang ulo. Ni hindi ko nga kilala ang mga. Iyon. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan matapos nila akong mapagkamalan. Bilang tao na kanilang hinahanap, hinding-hindi niya sasabihin sa kahit na sino ang pagiging isa niyang hallmaster. Siyempre. Sa bagay, hindi naging maganda ang reputasyon ng Heaven Cult sa lahat. Habang tinatanggal ang tali ng tato, narinig nilang bumukas ang pinto na agad. Sinundan ng matinding galit. Daryl, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tumingin siya sa pinto kung saan nakita nila ang ama ni Yvonne na si Kingston. Yaong! Tumayo ito sa pinto habang ipinapakita ang nagdidilim nitong mukha at napupuno ng takot at galit nitong mga mata. Bahagyang gumalay ang dulo ng kanyang mga mata nang dahil sa kanyang mga nakita. Oh, Diyos ko! Naku po! Napahawak na lang si Kingston sa kanyang dibdib habang humihinga ng malalim. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig habang sinasabing, alam ko naman kung gaano naka-open-minded ang mga kabataan ngayon pero ito ay sadyang mali. Naku po! Sumigaw si Kingston habang hawak ang kanyang dibdib at humihinga ng malalim. Mula noong mga bata pa lang sila, pinalaki na niyang konserbatibo ang kanyang mga anak. Pero ngayon ay nagulantang siya nang makita ang pagsali ng masunurin niyang anak sa mga ganitong klase ng gawain. Kasalanan itong lahat ng iyong ama. Kasalanan ko itong lahat. Napaatras ng ilang hakbang si Kingston habang tumitirik ang kanyang mga mata at halos mawalan na ng malay sa kanyang kinatatayuan. Uncle Yang. Agad na itinigil ni Daryl ang pagtatanggal sa tali ng tatlo at agad na lumapit kay Kingston para maagapan ang pagbagsak nito. Ano ang nangyayari sa kanya? Masyado nang matigas ang ulo ng lalaking ito. Isip ni Daryl. Natuwa siya rito pero wala na siyang nagawa sa naging reaksyon ni Kingston sa kanyang mga nakita. Sa mga sandaling ito ay halos magliyab na sa pula ang mga pisngi ni na Yvonne, Lily at Jade na nakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanilang mga sarili. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Biglang nakita ni Kingston ang mga gamit na tissue sa coffee table ng kanilang sala. Dito na siya tuluyang sumabog. Isang tissue na mayroong kulay puting likido. Daryl, ikaw. Dito na namutla ang mukha ni Kingston habang nanginginig ang kanyang labi. Tungkol na ito sa pinakaiingatan niyang anak na babae. Paano magagawang dumihan ni Daryl ang purong pag-iisip ni Yvonne? Ang kanyang anak na si Yvonne ay isang babaeng may pinag-aralan, attractive at eleganteng babae na pinipilahan ng napakarami nitong mga manliligaw na gustong kumilala pa ng husto sa kanya. At ano nga ba ang maganda kay Daryl? Gaya nga ng sinasabi ng iba, isa lang siyang walang kwentang manugang. Uncle Yang, huwag ka na pong mag-isip ng kung ano-ano. Mauuna na po ako sa inyo. Agad na nagmadali si Daryl na umalis sa bahay na ito. Buwayset. Kung hindi pa ako aalis ngayon, magagawa ko pa bang makaalis sa lugar na ito? At kung hindi pa ako aalis, malay ba natin kung kailan magsisimula ang lalaking ito sa paggawa ng kwento? Isip ni Daryl habang kinukuha ang gunting at mabilis na tinatanggal ang tali ng mga babae. Pero dahil sa pagmamadali ay hindi niya sinasadyang mahipuan si Yvonne. At sa kasamaang palad ay wala na siyang oras para maramdaman ito. Agad na isinama ni Daryl sina Lily at Jade na parabang lumilikas sa isang sakuna. Matapos umalis ng mga ito, hinawakan ni Kingston ang kanyang dibdib habang nanghihinang sumasandal sa sofa. Dad, huwag ka na pong magalit. Na-misinterpret niyo lang po talaga ang mga nagyari. Agad na nagsalita si Yvonne para magpaliwanag. Sige, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Well, isang grupo po ng lalaki ang biglang pumasok sa bahay. Mahinang ikinuwento ni Yvonne ang buong pangyayari mula una hanggang huli.
Pure ang. Hindi niya alam ay kung ano ang napag-usapan ni na Daryl at Skyler sa loob ng kanilang kwarto. Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa ating bahay para itali kayong tatlo. Wala. Silang ginawa na kahit ano at umalis ng ganoon-ganoon na lang. Matapos marinig ang pagkukwento ni Yvonne, agad na nagpakita ng mas matinding pagkadismaya si Kingston. Iniisip mo ba na isa akong mangmang Yvonne? Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Daddy, makinig ka sa akin, Yvonne. Alam kong open-minded na masyado ang mga kabataan ngayon sa tindi ng inyong mga creativity sa mga bagay-bagay. Pero huwag mo sanang kalilimutan na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Yaong. At mayroon na ring asawa si Daryl. Dito na ipinikit ni Kingston ang kanyang mga mata at iniling ang kanyang ulo, maging iyang si Lily. Paano niya nagawang hayaan ang kanyang asawa na gumawa ng mga ganitong klase ng bagay? Ako agad itong sinundan ng salita ng nahihiya at napagbibintangang si Yvonne. Wala na siyang magawa para maipaliwanag ang sitwasyong ito kay Kingston. Hindi ko talaga naiintindihan. Habang mas iniisip niya ito ay mas tumitindi ang galit na kanyang nararamdaman. Ano bang mayroon kay Daryl? Maliban sa kakayahan niyang tumingin ng mga antike, ano pa ba ang ibang mga bagay na kaya niyang gawin? Sumuko na si Yvonne sa pagdepensa sa kanyang sarili. Tumayo na lang siya sa tabi ng kanyang ama at tahimik na nakinig dito. Pero kung gusto mo talaga siya, wala na akong magagawa kundi irespeto ang iyong desisyon bilang iyong ama sa isang kondisyon. Dapat muna siyang makipag-divorce kay Lily at lumayo sa isa pang babae na si Jade, tama ba? Dapat siyang maging loyal sa iyo. Ano ang mga pinagsasabi mong iyan, Dad? Kailan ko ba ginustong ipinadyak ni Yvonne ang kanyang mga paa habang namumula ang kanyang mukha? Kahit na direkta niya itong nasasabi, hindi pa rin niya napigilan ang pagpasok ng mga imahe ni Daryl sa kanyang isipan. Masyadong mahirap para sa kahit na sinong malaman ang iniisip ni Daryl. Palagi niyang sinusurpresa ang lahat. At ayon sa ibang tao, isa lang siyang basura, isang duwag at walang kwentang tao. Pero, ang kilala niyang Daryl ay isang taong kasing misteryoso ng karagatan. At agad siyang napapanatag sa bawat sandaling kasama niya ito. Kakaiba ang bagay na ito, bakit niya magagawang mag-isip ng ganitong mga bagay? Nagbublush na inisip ni Yvonne. Matapos umalis sa bahay ni na Yvonne, ipinarada ni Lily ang sasakyan sa entrance ng isang supermarket. Daryl, bakit hindi mo kaya ihatid si Jade pauwi? Sabi ni Lily, mag-grocery na muna ako para maipaghanda ka ng hapunan ngayong gabi. Ipaghahanda mo ako ng hapunan? Nagugulat na inisip ni Daryl. Nitong nakaraang 3 taon, palaging siya ang naghahanda ng hapunan nilang tatlo. Kaya hindi niya naisip na magagawa ni Lily na paghandaan pa siya ng hapunan. CJ. Tango ni Daryl habang nagdadrive paalis matapos makitang pumasok si Lily sa supermarket. Silang dalawa na lang ang natira sa sasakyan. At matapos makita na nagiging awkward si Jade, tumawa si Daryl at sinabing huwag kang nerbiyosin. Hindi naman ako nangangagat. Hindi naman ako ninenerbiyos, bulong ni Jade habang na-awkward na. Nilalagay ang kanyang mga kamay sa gitna ng kanyang mga hita. Hindi nga. Nangangagat si Daryl pero natatakot pa rin siya rito. Noong magkita sila noon sa Moonlit River, nakita niya, gamit ang kanyang mga mata, si Samson Facey, ang mismong ninong ni Harry na yumuko sa harapan ni Daryl. At ngayong araw ay nagawa niyang sermonan si Felix Blakely sa telepono. Nagsisi ng husto si Jade matapos niyang pandirihan noon si Daryl at paglabahin ng kanyang mga damit. Sino nga ba ang mag-aakala na ganoon kahaba ang pasensya ni Daryl? Alam kong ikaw ang best friend ni Lily. Sabi ni Daryl mula noong ikasal kami. Alam kong naging maganda ang turing mo sa kanya at kung gaano ka kasinser bilang isang kaibigan. Palagi mo siyang naiisip sa bawat sandaling may magandang mangyari. Eyo. Kaya ngayon, gusto ko sanang magbigay ng isang mabuting balita sa iyo.
Tumingin sa kanya si Daryl at sinabing, magtatayo ako ng isang real estate company at agad itong dinagdagan ng key at gusto kitang maging chairman nito. Talaga? Isang masaya at nasasabik na ngiti ang makikita sa mukha ni Jade. Ngumiti at tumango naman dito si Daryl. Gumawa si Daryl ng kanyang research tungkol dito. Ang dalawang nangungunang mga industriya sa kasalukuyan ay ang entertainment at ang real estate industry. At sa loob ng 10 taon ay inaasahang magtatamasa ng isang stable pagunlad ang lahat ng mga negosyong nasa ilalim ng mga industriyang ito. Dahil patok na sa mga consumer na yon ang paggastos para sa kanilang mga idolo, hindi na nga maikakaila pa ang potensyal ng entertainment industry. Pero mayroon na siyang platinum corporation na mayroong mga patok na show na nagpapakita sa mga sikat nitong mga artista. Kaya oras na para ituon ni Daryl ang kanyang pansin sa real estate industry. Alam ni Daryl na naging maganda ang real estate business na hawak ni Felix Blakely. At dahil gusto nang mag-expand ni Felix sa labas ng probinsya, ayaw naman ni Daryl na gumawa ng kompetisyon sa gitna nilang dalawa. Nalaman din niya na gagamitin ang ilang parte ng lupa sa labas ng Donghai City para sa mga underground station. Kaya sa sandaling itayo ni Daryl ang kanyang real estate company. Bibilhin niya ang mga lupang ito bago pa itayo ang mga pinaplanong underground station sa mga ito. Siguradong kikita siya ng malaki habang itinatayo ang mga station na ito. Para tuluyang itayo ang kanyang real estate company, nangangailangan si Daryl ng isang mapagkakatiwalaang chariman. Kahit na isang babae si Jade, mayroon na itong karanasan pagdating sa real estate at kasakuluyan din itong nagtatrabaho para sa isang interior design company. Kaya sobra-sobra na ang kanyang qualifications para maging isang chairman. Mas malaki ng 5 beses kaysa sa pangkaraniwang market rate ang matatanggap mong sahod. Ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay habang nagsasalita. Nagulat dito si Jade na nagsabing, mas mataas ng 5 beses. Thank you. Maraming salamat po, Daddy Daryl. Nasasabik na sumagot dito si Jade. At ang tanging gusto niya lang gawin ay bigyan ng halik ang lalaking tinatawag niya Daddy, matapos siyang nitong bigyan ng isang napakagandang trabaho. Walang problema. Pero mayroon akong isang kondisyon, agad na pinutol ni Daryl. Ang pagsasalita ni Jade, babayaran kita ng ganito kalaki dahil palagi kang kasama ni Lily. Kaya mula sa araw na ito, agad mong sasabihin sa akin sa sandaling maharap. Sa anumang problema si Lily. Ipinapangako ng anak mong tatapusin niya ang ibinigay ninyong misyo sa kanya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Jade. Nagkaroon ng napakagandang panahon ang tanghaling ito ng Agosto, pero kasalukuyang madilim ang muod sa paligid ng mansyon na pagmamayari ng mga Darby. Makikitang nagtitipon sa main hall ng mansyon ang pamilya Darby na kasalukuyang nakatingin sa mag-asawang Jackson at Rebecca gamit ang bagsak nilang mga mata. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa bagay na ito, Jackson? Tanong ni Jake. Opo, Dad, tango ni Jackson. Sinusuportahan ko ang desisyon ni Rebecca na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Habang nakatingin sa tiyan ni Rebecca. Walang duda na buntis nga si Rebecca. Pero kasalukuyang wala pa ring nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Rebecca hanggang sa mga sandaling ito. Mula noong gahasain ni Florian si Rebecca, binigyan na siya ni Jackson ng space para makarecover sa traumang nararanasan ng kanyang asawa. Sa bagay, masyadong naging matindi ang nangyaring ito para kay Rebecca. Pero hindi inasahan ni Jackson na magbubuntis ng dahil dito si Rebecca. Hindi na nila kailangan panghulaan kung sino ang ama ng dinadala niyang ito. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Rebecca sa buong pamilya Darby. Sa loob ng isang araw. Nahihibang ka na, Jackson. Hindi naman sa iyo ang batang iyan kaya paano mo nagawang magdesisyon na alagaan ito? Nirapan ni Daryl ang asawa mo pero nagawa mo pa ring mag-volunteer na alagaan ang kanyang anak sa iyong asawa. Galit na sumigaw ang bawat isang miyembro ng pamilya Darby dahil sa sobrang galit. Dito na sumara ng napakahigpit ang kamao ni Jackson. Slam!
Agad na hinampas ni Yumi ang lamesa. Tumayo siya at sinabing, nahihibang ka na ba? Jackson. Ipinahiya tayong lahat ng hayop na si Daryl matapos niya itong gawin sa iyong asawa. Kaya sa sandaling magdesisyon kayo ni Rebecca na itago ang batang iyan. At malaman ng buong mundo ang lahat, siguradong sasama ng husto ang imahe ng ating pamilya sa lahat. Siguradong gagamitin natin ang mga natitira nating panahon sa lupa para mamuhay sa kahihiyan. Na Jackson. Pag-isipan mo muna ang tungkol sa bagay na ito, dagdag ni Florian. Nagulat siya sa naging desisyon na ito ni Jackson. At sa sandaling magsagawa sila ng isang ikiki-test, siguradong mabibisto na ng lahat ang ginawa niyang kalapastanganan kay Rebecca. Kaya kinakailangan niyang baguhin ang isip nito anuman ang mangyari. Ito rin ang naramdaman ni Yumi. At sa sandaling malaman na ng lahat ang katotohanan, siguradong ito na ang katapusan ni Florian. Hinding-hindi na nito magagawa pang mamuhay ng mapayapa habang buhay. Kuya, ate. Nagdesisyon na kaming itago at alagaan ang ipinagbubuntis ni Rebecca. Kaya huwag niyo nang subukan pa na baguhin ang aming isip. Iling ni Jackson sa kanyang ulo. Rebecca. Wala na sa sarili ang asawa mong si Jackson, kaya paano mo nagawang sumangayon sa gusto niya? Ikaw dapat ang nangunguna sa pagsasabi sa kanya ng mga bagay na ito dahil ikaw ang nagbubuntis sa anak ng hayop na si Daryl. Nababahalang sinabi ni Yumi. Napakagat na lang sa kanyang labi si Rebecca at sinabing, huwag ka pong mag-alala. Nag-usap na kami ni Jackson tungkol sa bagay na ito. Kahit na anong mangyari, walang ginawang mali ang batang ito. Mayroon pa rin siyang buhay na siyang mahalaga para sa atin. At isa rin siyang Darby, yuko ni Rebecca sa kanyang ulo. Dito na nagsimulang magalit ng buong pamilya Darby kay Daryl. Kawawa naman siya. Hayop ka, Daryl. Bakit mo ipinaranas kay Jackson ang ganitong klase ng bagay? Nararapat ka lang masunog sa impyerno kasama ng buong pamilya mo, Darby. Sa opisina ng presidente ng Platinum Corporation. Inutusan ni Daryl si Pearl na mag-register ng isang bagong real estate company. Nagawa niya na rin itong pangalanan bilang Windon Real Estate. Kahit na hindi ito ganoon ka-elegante, madali naman itong maaalala ng lahat. Habang paalis si Pearl, hindi na makapaghintay pa si Daryl. Agad niya nilabas ang sinaunang espada na kanyang nabili sa pinsan ni Felix. Kahit isa lang itong bagay na kanyang nabili sa tabi-tabi, maganda pa rin ang kanyang naging pakiramdam. Dito, masyado nang kinakalawang ang blade ng espadang ito kaya kinakailangan na nitong malinis sa lalong madaling panahon. Agad na pumunta si Daryl sa washroom ng kanyang opisina kung saan niya nakita ang isang pang-scrub na gawa sa maliliit na steel balls. Binuksan niya ang gripo at sinimulan ang pagkuskos sa kinakalawang na blade ng espada. Pero kahit na ano pang pagkuskos ang kanyang gawin, hindi pa rin niya nagawang tanggalin ang kahit kaunting kalawang na nakadikit dito. Ano ang nangyayari? Ginagamit na niya ang buo niyang lakas para linisin ito pero hindi pa rin niya nag-alisin ang nakadikit na kalawang sa espadang ito. Malapit na siyang sumuko matapos maisip na baka wala ang kwenta ang espadang ito. Nang aksidente niyang mahiwa ang kanyang sarili. Buwisit! Mura ni Daryl. Paano naging ganito katalas ang kinakalawang na espadang ito? Agad na tumulo ang kanyang dugo sa espada. Shing! Dito na agad inabsorb ng espada ang tumulo niyang dugo bago magliwanag ng kulay. Pula. Katsa. Kasabay nito ang tuluyang pagkawala ng kalawang na nakakapit sa blade ng espada. Dito na nakita ni Daryl ang tunay na itsura ng espada na kanyang hawak. Kulay dugo ang espadang ito na mayroong isang parang tunay na imahe ng dragon na nakaukit sa paligid nito. Mayroon din itong 3 talampakan at 2 pulgadang haba. Makikita ring nakaukit sa isang banda ng blade nito ang mga salitang Kiblaw Drinking Sword. Ano ang nangyayari? Hindi na nakapag-react si Daryl nang marinig niya ang isang misteryosong boses na pumasok sa kanyang isipan. Kinilala na ng Blood Drinking Sword ang kanyang master. Ang kasalukuyan nitong level ay nasa level 1 ng category Red. Grabe.
Mayroon na rin kani-kanilang mga level ang mga sandata ngayon. Mukhang malakas na siguro ang Level 1 ng Category Red. Nasasabik na inisip ni Daryl. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinyal si Megan. Si Megan ay isang senior sister sa sekta ng Emmy. Kaya siguradong mas marami na itong kaalaman kaysa sa kanya. Nang kumonekta ang tawag, agad na nagtanong si Daryl ng Officer Castello. Mayroon din po bang mga level ang iba't ibang mga sandata? Ilang araw na silang hindi nagkakausap pero ito ang unang tanong na itinanong ni Daryl kay Megan. Tumango si Megan ng mayroon itong mga level. At agad na nagtanong ng nakakuha ka ba ng isa sa mga ito? Isang espada, tawa ni Daryl. Kakukuha-kuha ko lang dito. Naramdaman ko lang na kakaiba ang nangyari sa akin kaya agad kitang tinawagan para humingi ng advice. Paano nga ba ikinakategorize ang mga level ng sandata? At bakit ko naman sasabihin sa iyo? Tumatawang sinabi ni Megan. At dito na sinabi ni Megan na sasabihin ko lang ito sa iyo sa sandaling tawagin mo. Ako bilang mabuti mong ate. Napakamapaghiganti ng babaeng ito. Noong dukutin sila ng mga miyembro ng Grandmaster Heavencoat, nag-request si Daryl na tawagin siya nito bilang mabuting kuya. Kaya malinaw lang na hindi niya kinalimutan ang nangyaring iyon. Dito na tuluyang nagulat si Daryl na hindi makapagsalita sa kanyang narinig. Paano kaya kung ilibre na lang kitang kumain sa labas? Hindi ako interesado sa alok mo. Tatawagin mo ba akong mabuti mong ate o iba ba? Kuna ang tawag na ito, desididong sagot ni Megan. Ang babaeng ito. Kahit na nahihiya ng husto si Daryl na tawagin si Megan bilang kanyang ate, agad namang napangibabawan ng kanyang curiosity ang kanyang pride. Habang tinitingnan ang hawak niyang espada. Ang mabuti kong ate, tahimik na buntong hininga ni Daryl. Hindi kita naririniga. Tawa ni Megan, lakasan mo. Mabuti kong ate. Sigaw nang nagpapatalong si Daryl. Ayan, okay na. Ngayong nakikita ko namang sincere ka sa sinabi mo, sasabihin ko na sa iyo ang tungkol dito. Nakakategorize ang sandata ng isang cultivator sa 7 mga kategorya na ibinase sa mga kulay ng isang bahaghari. Mula sa mababa papunta sa pinakataas, ang mga kategorya nito ay ang kulay ng pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo at violet. Mayroong 5 mga level ang bawat kategorya na ito. Buwisit. Nasa pinakamababang level pa lang pala ang espadang ito. Hayop. Nanghihinayang na inisip ni Daryl sa kanyang sarili. Kahit na nasa level 1 pa lang ito ng category red, maaari pa rin itong maging mas malakas kaysa sa ibang mga ordinaryong sandata. Nagpatuloy si Megan sa pagsasalita. Mayroon kasing mga itinatagong kakayahan ang ilan sa mga sandata ng isang cultivator. Kaya bakit hindi mo kaya dalhin yan dito para makita ko siya? Ng personal? Sige, sumasangayong sinabi ni Daryl. Nasaan ka ba? Nasa bangko ako ngayon. Magkita na lang tayo rito. Sabi ni Megan. Sa entrance ng bangko, napagdesisyonan ni Daryl na iwan ang kanyang espada sa kanyang sasakyan para maiwasan ang pagkuha sa pansin ng mga tao sa kanyang paligid. Makikita ang isang pila sa loob nito. Sinabi ni Megan na kasalukuyan niyang inaasikaso ang isang importanteng bagay sa bangkong ito kaya agad na nagpunta si Daryl sa section ng bangkol. Dito na siya tuluyang hinarang ng isang babaeng nakauniporme na nagngangalang Sharon Todd na nagtanong gamit ang profesional nitong ngiti. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo, sir? Hinahanap ko ang aking kaibigan, ngiti ni Daryl. Mayroon daw siyang inaasikaso sa loob ng section ng inyong bangko. Business. Sa suot nitong mga ordinaryong damit, nagmukhang isang white collar na manggagawa si Daryl. Kaya paano niya magagawang makapasok sa section ng bangko? Dito na tumanggi ang babae sa request ni Daryl gamit ang kaparehong ngiti at nagdidilim na mga mata. Pasensya na po kayo, sir, pero ito po ang section, hindi po maaaring makapasok ang kahit na sino sa lugar na ito. Kung naghihintay po kayo
Sa isang taong nasa loob, hintayin niyo na lang po siya sa main lobby ng bangko. Natigilan dito si Daryl. Iniling niya ang kanyang ulo at sinabing kung ganoon. Sige, magde-deposit na lang ako. Pinanatili ng babae ang kanyang ngiti pero maririnig na ang inis sa kanyang boses. Maari niyo po iyong gawin sa main lobby ng bangko. Marami rin pong mga GN machine na pwede ninyong pagdepositohan ng pera. Hindi po kami nagka-cater ng mga regular na customer sa SE section. Kung gusto mong gumawa ng anumang transaksyon sa SE section, kinakailangan mo munang magkaroon ng hindi bababa sa $1,000,000 na balanse sa iyong account. At sigurado naman akong wala pa sa $100,000 ang laman ng account ng lalaking ito, isip ni Sharon sa kanyang sarili. Sige, kung ganoon. Magwi-withdraw na lang ako, kalmadong sinabi ni Daryl. Sir, sinabi ko na po sa inyo, nakukulitang sinabi ni Sharon kahit na anumang transaksyon ang gusto niyo pong gawin. Maaari niyo po itong gawin sa main lobby ng bangko. Maaari niyo rin po itong gawin gamit ang mga GM machines natin doon. Ano bang problema ng lalaking ito? May sakit ba siya sa pag-iisip? Reklamo ni Sharon sa kanyang sarili. Malinaw na nandito siya para gumawa ng gulo. Hindi ba niya nakikita ang kanyang sarili sa salamit? Sinisira niya lang ang imahe ng aming bangko sa pagtayo niyang ito sa SE section. Unti-unti na siyang naubusan ng pasensya rito. Matapos makaharap ng napakraming tao na katulad ni Daryl araw-araw na wala nang magawa sa kanilang mga buhay, naisip ni Sharon na nag-aaksaya lang siya ng oras sa mga ito. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo. Hayop, hindi pa rin ba maganda ang suot ko? Mga damit. Pero kabibili-bili ko lang sa mga ito. Bakit ba hindi tumitigil ang mga tao sa pangmamaliit sa akin? Kahit na nabili niya lang ito sa bangketa, mura at komportable pa rin ito para sa kanya. Sige, hindi na ako papasok, sabi ni Daryl na nagpatalo kay Sharon. Wala na siyang ganang makipagtalo pa sa isang ito. Tatawagan niya na sana si Megan para sabihing nasa entrance na siya ng bangko nang ipadyak ni Sharon ang kanyang high heels. Kung gusto mong tumawag, gawin mo na ito sa labas. Huwag mo nang istorbohin ang mga utos nito. Bawal na rin akong tumawag. Nagugulat na sinabi ni Daryl. Hindi. Sigaw ni Sharon habang nakaturo sa main entrance ng bangko. Hindi isang pasyalan para sa isang katulad mo ang i-entrance ng bangkong ito. Sa labas ka na lang tumawag. Dito na lumapit ang isang security guard na nagsabing ito po ang section. Sir, simangot nito. Hindi po kayo po pwedeng magpagala-gala rito dahil maistorbo niyo po ang mga pumapasok naming customer dito. Dito na napansin ng ibang customer ang nangyayaring komosyon sa section. Sino ba ang mahirap at walang perang lalaki na ito na gustong pumasok sa section? Mukhang sinusubukan niyang sumingit sa pila. Tingnan ninyo, hindi ba siya ang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon? Sabi ng isa sa mga nakatinging customer. Haha. Nga. Agad na mas naging bossy ang asal ni Sharon kay Daryl matapos marinig ang naging komento ng mga tao rito. Wala pala talagang kwenta ang isang ito na isa lang boytoy at isa ring walang kwentang manugang ng mga Lindon. Ni hindi man lang siya umabot sa level ng isang white collar na manggagawa. Isip nito. Guard, pwede niyo na ba siyang samahan palabas? Utos ni Sharon sa gwardiya. Habang nakaturo kay Daryl. Gusto ko lang sana mag-withdraw sa section, buntong hininga ni Daryl. Wala na ba sa katinuan ang lalaking ito? Magkano ba ang gusto mong i-withdraw? Singhal ni Sharon 10,000 $20,000 hanggang $50,000 kada araw ang pupwede mong i-withdraw sa main lobby. Sigurado naman. Akong sapatan na ito para di ayo. Hindi bababa sa $1,000,000 ang mga transaksyon na pinapayagan naming sa loob ng section. Sige, kung ganoon, magwi-withdraw ako ng $5,000,000. In cash. Sabi ni Daryl. Nilabas niya ang kanyang card at inabot sa kamay ni Sharon.
Malinaw at malakas na narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Haha! Impossible. Gusto niya ba talagang mag-withdraw ng $5 million? Mukhang nasobrahan na ang pangmamaltrato na ginawa sa kanya ng mga lindon kaya. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Dito na nagsimulang manglait ang mga tao sa paligid. Sa kabilang banda, makikita ang nanginginig na si Sharon, parang naging spaghetti sa. Lambot ang kanyang mga binti sa kanyang nakita. Ang card na inabot sa kanya ay isang black card ng Amethyst Bank. Sa mga sandaling ito lumabas ang manager ng bangko na si Lee. Tumingin siya sa hawak na card ni Sharon at nakaramdam ng matinding takot sa kanyang katawan. Itong black card. 3 mga black card lang ang inisyu ng Amethyst Bank sa buong Donghai City. Sir, ako po ang manager ng bangkong ito. Hayaan niyo pong ako na ang umasikaso sa request ninyo. Magalang nangiti ng manager. Dito na nalito ang lahat. Bakit naging ganito kagalang ang manager ng bangko kay Daryl? Wala silang kaalam-alam sa kung ano ba talaga ang black card ng Amethyst Bank. Siguradong siya nga ang manager ng bangkong ito, masyadong mataas ang kaniyaing. Mahusay niyang nahahandle ang mga ganitong klase ng sitwasyon, isip ng mga tao sa paligid. Kinuha ni Lee ang card mula sa mga nanginginig na kamay ni Sharon. Ang pinaka-exclusive na card na kanyang nakita ay isang platinum card. Hindi pa siya nakakakita ng black card kahit nakailan. Hindi nila maaaring bastusin ang taong ito, maging ang head ng main branch ay walang karapatan para bastusin ang isang kagaya ni Daryl. Tumitig si Lee kay Sharon na nagpahiwatig na umatras ito ng isang hakbang. Natigilan sa kanyang nakita si Sharon at nanginig sa sobrang takot. Siguradong ito na ang katapusan niya matapos bastusin ang isang customer na nagmamayari ng isang black card. Hindi mo na kailangan pang asikasuhin ito. Gusto ko lang mag-withdraw ng pera. Ipagawa mo na lang ito sa kanya. Sagot ni Daryl habang nakatingin kay Sharon. Tumango rito si Lee. Sumimangot siya kay Sharon at nagutos ng ano pang itinatayo. Tayo mo riyan. Dalian mo. Agad itong sinunod ni Sharon at mabilis na tumakbo. Papunta sa counter. Umupo si Daryl sa sofa habang mabilis na binibigyan ni Lee ng isang tasa ng tsaa. Masyadong kagulat-gulat ang pagbabago na ito sa takbo ng mga pangyayari. Natigilan sa kanilang nakita ang mga tao sa kanilang paligid. Hindi naman ito. Pinansin ni Daryl na uminon sa kanyang tsaa. Hindi nagtagal ay agad nang nagpakita si Sharon dala ang 2 mga suitcase na punong-puno ng pera. Nagulat ang lahat matapos makita ang 2 mga suitcase na puno ng cash. Ito na po ang $5 million na ni-request ninyo, sir. Nag-iingat na lumapit si Sharon kay Daryl. Napuno na ito ngayon ng paggalang at hindi na rin makatingin ng diretso sa mga mata ni Daryl. Ay deposito mo ito ngayon at magiwan ng $1,000, walang pakialam na sagot ni Daryl. Hindi niya kailangan ng ganito kalaking pera. Sapat na ang $1,000 para sa kanya. Hindi naman nagawang suwayin ni Sharon ang kanyang utos. Agad siyang bumalik sa counter at pumunta kay Daryl dala ang $1,000 na gusto nitong withdraw. Sa mga sandali ring ito nagpakita si Megan. $1,000 lang ang withdrawin mo. Daryl, pero bakit ka nandito sa section ng bangko? Nagtataka nitong tanong. Bukas na ba sa publiko ang mga section ng bangko? Dati itong may requirement na transaksyong hindi bababa sa $1 million. Masyado na bang nagiging maluwag ang mga bangko sa kanilang mga guidelines? Hindi nakasuot ng uniforme si Megan sa pagkakataong ito. Nakasuot siya ng isang kulay puting pang-itaas at isang napakasikip na skirt. Masyado siyang naging attractive kaya agad niyang nakuha ang atensyon ng mga lalaking napanganga sa kanyang paligid. Napakaganda ng customer service sa bangkong ito, itinuturing nila akong kahit na $1,000 lang sana ang gusto kong i-withdraw, sagot ni Daryl. Dito na niya dinagdagan ang kanyang mga sinabi ng hindi gaya ng iba riyan na nang maliit sa akin na parang ginawa ng fiancé mo, halimbawa. Iniisip niya na
Magagawa na niyang mangmaliit ng dahil lang sa perang mayroon ang mga ito. Dito na sumimangot si Megan at dumepensa ng pero Daryl, si Kent ay isa talagang takbo. Biglang isinigaw ng isa sa mga customer. Agad na pumasok ang ilang mga nakamaskarang lalaki sa bangko. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa nyo? Sigaw ng security guard. Agad itong hinampas ng pamalo ng isa sa mga lalaki at agad na nawala ng malay sa sahig ng bangko. Napuno ng kaguluhan lahat sa loob ng bangko sa mga sandaling ito. Kayong lahat, umupo kayo sa sahig at ibaba ang inyong mga hawak na cellphone. Sigaw ng leader ng mga nakamaskarang lalaki na nakasuot ng camouflage na tank top, na nagpakita sa kanyang mga tatoo sa braso habang hawak-hawak ang isang baril. Agad namang kinatakutan ng lahat ang lalaking ito. Takot na sinunod ng mga tao ang utos ng lalaki. Agad na isinara ni Megan ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Bilang isang pulis, hindi niya matiis na panoorin na lamang na magtapos ng matagumpay ang mga pangyayaring ito. Pero wala siyang mga kasama. Nasa 100 ang bilang ng mga lalaki kaya hindi niya magagawang magpadalos-dalos. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang ibinababa ang kanyang cellphone sa sahig ng bangko. Ang mga taong ito ay ang mga uod na kumakain sa naagnas nating lipunan. Galit na. Sinabi ni Megan. Dapat na ba natin silang pigilan? Nakangiting alok ni Daryl. Nahihibang ka na ba? Gusto mo na bang mamatay? Kilala ko ang ilan sa kanila at sila ay kabilang sa mga pinaghahanap na kriminal dito sa Donghai City. Isa-isang grupo ng mga hayop sa lipunan. Nakatinging sinabi ni Megan. Natawa rito si Daryl. Mukhang hindi nga talaga mangmang si Megan. Natakot lang. Siya na baka bigla itong tumayo at subukang arestuhin ang mga lalaki. Puno na ng karanasan ang mga lalaking ito, 2 mga lalaki ang nakatayo sa entrance habang inuutusan naman ng iba ang mga teller na punuin ang mga dala nilang mga bag ng pera na walang mga serial numbers. Malinaw na nagawa na nila ito noon. At matapos madiskubre ang tungkol sa mga pera walang serial number, sigurado hindi sila matutunto ng mga pulis sa sandaling gamitin nila ang mga ito. Hayop kang babae ka. Gusto mo na bang mamatay? Sigaw ng lider sa isang babae bago paman ito magkaroon ng pagkakataon na pindutin ang alarm. Nagbabanta nitong itinutok ang hawak niyang baril sa babae. Patawarin niyo po ako, huwag niyo po akong papatayin, nanginginig na sinabi ng babaeng nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hayop ka, iniisip mo bang nagbibiro lang ako? Paano mo nagawang subukan na pindutin ang alarm? Singhal ng leader. Napuno ng katahimikan ang bangko, walang sinuman ang nagtangkang gumalaw sa kanilang mga kinaroroonan. Itinutok ng leader ang baril sa ulo ng babae at habang binabaliwala ang ginagawa nitong pagmamakaawa, inisip ng lahat na ito na ang katapusan ng babae. Malakas ang loob ng mga lalaking ito para magnakaw sa isang bangko, kaya sino nga ba ang makapagsasabi na hindi nila magagawang pumatay habang ginagawa ito? Pipisilin na nito ang gatilyo nang pigilan siya ni Megan. Ang lakas ng loob ninyong magnakaw sa isang bangko ng tirik ang araw. Ipinadyak niya ang kanyang mga suot na heels at lumapit sa mga lalaki. Buwisit, death dance ginagawa di. Malakas na bulong ni Daryl. Nagulat siya sa kanyang nakita. Mayroon nga ng kasabihan na walang utak ang mga babaeng may malalaking dibdib, malinaw na wala ang utak si Megan. Bakit siya nagpadalos-dalos ng ganito? Nagulat ang mga lalaki sa naging reaksyon ni Megan. Tiningnan nila ito mula ulo hanggang paa, high heels, puting pangitaas at isang napakasikip na skirt. Naging kasing ganda ito ng isang babaeng bida sa isang pelikula. Pulis ako. Ibaba niyo na ang mga hawak ninyong sandata ngayon din. Nanlalamig na. Sinabi ni Megan. Pulis? Agad na nagdilim ang itsura ng mga lalaki. Tumingin sila sa isa't isa at agad na pinaligiran si Megan. Sumakit dito ng husto ang ulo ni Daryl. Walang kahit na anong sandata ang babaeng ito, pero nagawa niya pa ring harapin ang mga lalaking ito.
Napahampas na lang siya sa kanyang ulo habang dahan-dahang lumalapit sa mga lalaki. Mga kapatid, itali ninyo siya. Sigaw ng leader. Isa itong hindi inaasahang regalo. Masyado siyang maganda. Malademonyong umiti ang mga lalaki na lumapit kay Megan dala ang isang tali. Mahilig talagang maghanap ng gulo ang babaeng ito, isip ni Daryl. Dito na siya. Huminga ng malalim at sumugod papunta sa mga lalaki. Bantayan mo sila, Megan, ako na ang bahala sa mga magnanakaw. Sigaw ni Daryl. Sinuntok niya ang unang magnanakaw sa mukha. Hindi na nakapag-react ang magnanakaw. Na ito nang tumalsik ang kanyang katawan sa malayo at agad na nawalan ng malay. Ano? Nawalan ng malay ang isang lalaki sa loob lang ng isang suntok. Hindi ba't? Isa lang siyang walang kwentang manugang. Paano siya naging ganito kalakas? Ano ba? Talaga ang kanyang background. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Dito na nagdalawang isip ang mga mangnanakaw. Hindi na nila nagawa pang harapin si Daryl. Agad na sinabi ng isa sa mga magnanakaw na, T-boss, meron tayong tigasin. Dito. Dito na napamura ang kanilang leader, mga buwiset kayo. Nag-iisa lang siya. Ano bang? Ikinatatakot ninyo sa kanya. Patayin niyo na siya. Wala na tayong oras para magpatumpik-tumpik pa rito. Ayon sa kanilang plano, hindi dapat magtatagal ng 5 minut ang pagnanakaw na kanilang gagawin. Pero masyado na itong tumagal kaysa sa kanilang inaasahan. At sandaling dumating na ang mga pulis, siguradong hindi na sila makakalabas pa na sa bangkong ito. Agad na sumunod ang mga lalaki sa kanilang leader at mabilis na umatake kay Daryl. Kalmado naman silang inisyan ni Daryl. Nangyari ang lahat ng ito habang pinapalakas niya ang kanyang internal energy at sinasanay ang kasalukuyan niyang mga napag-aralan sa Wing Chun. Umatras siya ng isang hakbang at sinipa ang isa sa mga magnanakaw. Agad namang bumagsak at namilipit sa sakit ang magnanakaw na iyon. Hindi na hinintay pa ni Daryl ang pagre-react ng mga natitirang magnanakaw. Dito na. Siya nagbigay ng 2 pang mga suntok kung saan isang lalaki ang bumagsak sa bawat isang suntok na kanyang pinakawalan. Hindi man lang siya pinagpawisan sa mga ito. At sa loob ng 1 minuto, napabagsak na niya ang lahat ng mga magnanakaw na kasalukuyang namimilipit na ngayon sa sakit habang nasa sahig ng bangko. Ano? Paano nagawa ng isang taong talunin ang aking mga tauhan? Isip ng leader. Alam ng leader kung gaano kalakas ang kanyang mga tauhan. Walang kahirap-hirap. Nilang matatalo ang isang gang sa kalye gamit ang pinagsama-sama nilang lakas. Pero nagawang nitong pabagsakin ang kanyang mga tauhan ng walang kahirap-hirap. Dito na nakaramdam ng desperasyon ang leader ng magnanakaw. Hindi niya gustong gamitin ang kanyang baril, pero mukhang wala na siyang choice sa mga sandaling ito. Itinutok niya ang baril kay Daryl at sumigaw ng, hayop ka. Naghahanap ka. Talaga nang ikamamatay mo. Mag-ingat ka, Daryl. Sigaw ni Megan. Pero alam na ni Megan mula sa layong iyon na madaling maiiwasan ni Daryl ang balang tatama sa kanya. Alam din ito ni Daryl. Pero sa mga sandaling iyon, napansin niya ang isang batang babae na nagtatago sa kanyang likuran. Kaya siguradong ito ang tatamaan ng bala sa sandaling ilagan niya ito.